ang kanditerya at ang tabak. Ang Apokalipsis Kabanata 2 ay naglalaman ng 4 sa 7 personal. Naliham mula kay Jesu Kristo para sa mga partikular na simbahan sa Asia Minor. Ang bawat liham ay sumusunod sa isang maayos na huwaran. Isang natatanging paglalarawan kay Kristo. Isang papuri para sa mabuting ginagawa ng simbahan. Isang pagsaway sa mga pagkukulang nito, mga hakbang para sa pagtutuwid, at isang pangako para sa mga magtatagumpay. Ang simbahang nawala ng pag-ibig. Papuri, pinuri sa masikap na paggawa, pagtitiyaga at kadalisayan ng doktrina, lalo na sa pagsubok at paglalantad sa mga huwad na apostol. Iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig kay Kristo. Ang kanilang paglilingkod ay naging mekanikal at intelektual na lamang sa halip na mula sa puso. Alalahanin ang kanilang unang sigasig, magsisi, at bumalik sa mga unang gawa na ginawa nila noong simula. Ang mga magtatagumpay bibigyan ng karapatang kumain mula sa puno ng buhay sa paraiso ng Diyos. Ang pinag-uusig na simbahan at bahan. Kinilala sa pagtitiis sa matinding kahirapan at kapighatian habang nananatiling. Mayaman sa espiritual. Wala, ito ay isa sa 2 simbahan lamang na hindi nakatanggap ng pagsaway mula kay Jesus. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Sila ay binalaan tungkol sa darating na panahon ng matinding pagsubok. Ang mga magtatagumpay ay tatanggap ng korona ng buhay at hindi mapipinsala ng ikalawang kamatayan. Ang nakipagkompromisong simbahan. Kinilala sa pagkapit sa pangalan ni Kristo, kahit naninirahan sa kung saan naroon ang luklukan ni Satanas. Pinahihintulutan ng mga miyembro na sumusunod sa aral ni Balaam at ng mga Nikolaita na humantong sa kompromisong moral kabilang ang idolatria at imoralidad. Magsisi, agad o harapin ang paghatol mula sa tabak ng bibig ni Kristo. Ang mamagtatagumpay ay tatanggap ng nakatagong manna at isang puting bato na ligpago at lihim na pangalan. Ang tiwaling simbahan. Piharin si Papa, kami mahal na Papa. Kinilala sa pagkapit sa pangalan ni Kristo, kahit naninirahan sa kung saan naroon ang luklukan ni Satanas. Pinahihintulutan ng mga miyembro na sumusunod sa aral ni Balaam at ng mga Nikolaita na humantong sa kompromisong moral, kabilang ang idolatria at imoralidad. Magsisi, agad o harapin ang paghatol mula sa tabak ng bibig ni Kristo. Ang mga magtatagumpay ay tatanggap ng nakatagong manna at isang puting bato na may bago at lihim na pangalan. Ang tiwaling simbahan. Pinuri dahil sa kanilang pag-ibig. Pananampalataya, paglilingkod at pagtitiyaga binanggit na ang kanilang mga huling gawa ay higit pa kaysa sa una. Pinahihintulutan ng isang huwad na propetisa na binansagang Jezebel na nagligaw sa mga mananampalataya tungo sa idolatria at imoralidad. Ang mga hindi sumunod sa kanyang malalalim na lihim ay sinabihang mga pit na mabuti hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang mga magtatagumpay ay pinangakuan ng otoridad sa mga bansa at ng tala sa umaga. Mahahalagang aplikasyon sa pag-aaral ng Biblia. Pagsusuri sa sarili. Hinihimok ang mga mananampalataya na regular na suriin kung nawala na ang kanilang orihinal na sigasig para sa Diyos. O kung nagpapahintulot sila ng maliliit na kompromiso. Pananaw na pangwalang hanggan. Ang mga pagsubok at kahirapan ay pansamantala lamang. Ang espiritual na kayamanan at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na sukatan ng tagumpay. Ang iba't ibang paglalarawan kay Jesus, tulad ng isa na may mga matang gaya ng nagliliyab na apoy, ay nagpapaalala sa simbahan na nakikita niya ang kaibuturan ng puso at mga intensyon. Ang mga gantimpala sa Pergamo. Sa Apokalipsis, nangako si Jesus sa mga magtatagumpay sa simbahan ng Pergamo ng 2 natayang gantimpala. Nakatagong manna,
at isang puting bato na may lihim na bagong amalan. Ang simbolong ito ay hango sa ulat ng matandang tipan tungkol sa pagbibigay ng Diyos na makapangyarihang tinapay upang sustensihin ng mga Israelita sa ilang. Banal na paglalaan kung paano ang pisikal na manna ay nagpanatili ng buhay. Ang nakatagong manna ay kumakatawan sa espiritual na pagkain at sa tinapay ng buhay Si Jesu Kristo mismo na pumupuno sa ating pinakamalalim na pangangailangan. Ang kaban ng tipan. Ayon sa kasaysayan, ang isang bahagi ng manna ay itinago sa isang gintong sisidlan sa loob ng kaban. Ito ay tumutukoy sa isang eksklusibo at matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi nakikita o naunawaan ng mundo. Pagsalibay kinuko para sa mako kanina manligo. Ay tumutukoy sa isang mananipag makinas na bato. Matilaganit sa mga taritukular na lagtinig sa sinauno ung gandoy urumana. Magpapumalansala sa hubukol sa kumang sinauno pag-iitis. Ang mga hurato ay kumadamit ng udin bakong upang umauto para sa pagbatuhalang sala. At iting nakatupar sa pagkakasala. Ang pagtandya ng kodindako nga lang kay Jesus, isa ni simbolo sa atin da. Hindi kibe. Panananampalataya, pa'y pinapahon mo.